Kaugnay po sa kahandaan at pagdugon naman sa mga lugar na apektado ng Bagyong Krising at Habagat, kausapin po natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa ating mga viewers. Yes, sir. Bago po base po doon sa latest assessment ninyo, anong mga probinsya o rehiyon ang matinding maapektuhan kaya itong Bagyong Krising at maging ng pinalalakas itong Habagat? Opo, medyo malawak nga po ang tinitingnan natin ng mga rehiyon na maaapektuhan itong Bagyong Krising kasi kung mga hinihila nito ang hanging habagat. In terms of mga probinsya po at saka mga rehiyon, yung Bagyong Krising po, so ang inabangan natin itong Northern Luzon regions, no? Pero ang sinasabi nga po ulit natin, dahil hihilahin ito ang Bagyong Krising, ang buong Luzon po at saka ang Visayas and some parts of Mindanao ay kumbaga tinututukan din po natin ito na maaaring maapektuhan din po. Kumbaga dun sa mga walang bagyo naman, habagat ang problema. May mga bilang na ho ba tayo ng pamilya o individual na kinailangan pong ilikas bunsod ng mga pag-uulang ito? Opo, sa mga apektadong pamilya po as of 9 a.m. po, no, meron tayo nakatala na 7,500 families at saka ang mga 177 families po na ito ay mga nasa loob ng evacuation centers na mga inilikas. Although meron din po mga inilikas na wala po doon sa loob ng evacuation center at nasa mga kamag-anak po at sa mas ligtas na lugar. Ano yung mga parameters po na tinitignan natin kung patuloy na iiral itong red alert status? Opo, sa red alert status po kasi, no, ang tinitingnan natin sa ngayon talaga ay yung buhos ng ulan na maaaring magpabaha at saka magkaroon ng landslide, no. Kaya nga po naka-red alert status pa po, no. In fact, sa ilang sandali po, no, magkakaroon ng briefing po, no, kasama ang ating Pangulo at saka ang ating mga response agency po, kabilang na dyan po ang DSWD, ang DILG, ang ating DOST, at saka ang Department of Health at iba pong mga ahensya pa. Meron pa ba kayong mga ginawang adjustments sa OCD pagdating po sa quick response? Ngayong may pagbabago syempre sa inyo pong liderato. Sa ngayon po, no, itinutuloy natin yung kung ano man yung mga dating ginagawa natin na mas pinalakas po na para dun sa response mechanisms. At saka especially po, no, ang ating NDRRM Operation Center natin sa Office of Civil Defense. Ang main function po namin sa ganitong mga panahon ay really coordinating po itong ating mga response agencies na kabilang po dito sa ating National DRRM Council. At syempre makikibalita na rin po kami at makikikamusta doon sa kahandaan po naman ng OCD matapos makapagtala ng minor phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal. Opo, no. Doon sa nangyari kahapon bandang alas 3, na minor phreatomagmatic eruption. Doon naman po kasi sa mga areas po, no, na malapit doon sa Taal, hindi naman po ito nakitaan ng epekto kahapon. In fact, ito yung sinasabi last week, no, na magkakaroon ng pagsabog ay this is just a minor one. So hindi naman po ito, At saka ang dito naman po kasi ang permanent danger zone natin dito ay itong Taal Volcano Island. So dati pa man po dahil nakataas naman yung alert level 1 dito. So kumbaga in place naman po yung mga paghahanda doon sa mga area dito. Okay, marami pong salamat sa inyong ibinigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, sir. Walang anuman. Salamat, Connie. Yan po naman si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo.